Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Ang ating pong paksa tungkol po sa pagbabalik loob sa Diyos. Kailangan po ang tao makapagbalik loob na sa Diyos. Yan po ang ating paksa. Kasi pagka yung hindi nakapagbalik loob sa Diyos, naglapat na ng Diyos ang katulan sa Kanya, naisara na yung Kanyang pintuan para sa Kanya, sa tao, na makasalanan na hindi makapagbalik loob sa Diyos, hindi na po yun maliligtas. Mabubuwal na siya, dadalawin na siya ng Diyos para mabuwal. Kaya habang meron pong nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga sugo niya dapat magbalik loob na yung dapat magbalik loob sa Kanya. Ganun po. Kasi pag dinalaw na siya ng Panginoon, sinara na ng Diyos yung kanyang pintuan sa kanya, hindi na po siya maliligtas. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ang dumadalaw po sa kasalanan ng tao at nagsasara ng pintuan at makinig sa tao ay ang Panginoong Yesus. Hindi na siya po yung Diyos na naglalapat na ng katulan sa tao. Siya na yung gumaganti sa tao. Hindi na siya makakaparoon sa Ama, hindi siya maliligtas kapag hindi siya nakapagbalik loob sa Diyos. Ayun po, dapat po kung may nangangaral po ng salita ng Diyos, dapat magbalik loob na po ang taong makasalanan sa Kanya. Para hindi po isara ng Diyos ang kanyang pintuan sa Kanya, hanggat hindi pa po siya nilalapatan ng katulan ng Panginoon. Hanggat may nangangaral po kasi ng salita ng Diyos, yung kamay ng Diyos, nakaunat po yun. Dalawa po kasi ibig sabihin ng nakaunat ang kamay ng Diyos. Yung para sa ikabubuti at saka ikasasama. Ay ganun po. Dalawa ibig sabihin po nung pag nakaunat ang kamay niya, ibig sabihin nun, yung isa kabubuti, isa ikasasama. Ganun po yung ang kamay ng Diyos nakaunat. Pag kami nangangaral ng salita ng Diyos, nakaunat po yung kamay niya. Kaya utos po ng Diyos, kailangan makapagbalik loob na sa Kanya yung tao. Ganun po. Pinapapasok na siya ng Diyos sa pintuan. Sabi nga ng Diyos ganito. Ito po sabi ng Panginoong Yesus sa Lucas, kailangan hanggat hindi pa sinasara ng Diyos yung pintuan sa Kanya, hindi pa kinukubli ng Diyos yung Kanyang muka at Kanyang pintuan sa Kanya, yung pakinig, dapat magbalik loob na po yung tao sa Kanya. Gusto po ng Diyos, magbalik loob po sa Kanya ang mga tao para hindi po siya masarahan ng pintuan. Ito po ang sabi ng Panginoong Yesus sa 13 po ng Lucas, ang kabanata ay 24 hanggang 27. Kung sabi ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung nakatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto at magpasimula kayong magsitayo sa labas at magsituktok sa pintuan at magsasabi, Panginoon, buksan mo kami at siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagayon, pasisimulan ninyong sabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo at nagturo ka sa aming mga lansangan. Sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan.
Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Yun, yung mga manggagawa ng kalikuan, ng mga masasama, pinagbabalik loob na po yan ng Diyos sa kanya. Kasi nga, pag nailapat na ng Diyos yung kanyang pintuan sa kanya, hindi na siya makapagbabalik loob sa Diyos. Pagka dinalaw na yung kanyang kasamaan, hindi na po siya maliligtas. Kaya hangga't meron pong nangangaral ng salita ng Diyos na sugo niya, dapat magbalik loob na po yung tao sa kanya. Ganun po, utos po ng Diyos na yung tao magbalik loob na sa kanya hangga't hindi pa na ilalapat, nasasara yung pintuan para sa kanya, ganun, hindi pa na ilalapat ng Diyos yung kanyang pintuan sa tao, sa mga taong makasalanan. Ganun po, basahin ko po sa inyong muli. Dito po sa Lucas, ang 13, ang kabanatay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pinto ang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung nakatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto. O yun, hanggat hindi pa nalalapat yung pintuan sa tao, pinagbabalik loob ng Diyos yun sa kanya, ng Panginoong Yesus. Ang dumadalaw po ng kasalanan sa tao para magiganti siya, ang Panginoong Yesus po, bibigyan niya po ng sakit o kaya mabubuwal na pag dinalaw ng Panginoong Yesus. Ayun po, kailangan magbalik loob na po yung mga taong di pa nakapagbabalik sa Diyos, nakapagbabalik loob. Kasi nga, pag nailapat na yung pintuan sa iyo ng Diyos, tinanggihan mo yung kanyang salita, hindi na siya maliligtas o gano'n, gagalawin na siya, mabubuwal na siya. Pagka yung hindi niya dininig ang tinig ng Panginoon. Ganun po. Ang dumadalaw po sa kasamaan ng Panginoong Yesus po. Siya po yung dumadalaw ka sa kasamaan ng tao. Gusto po ng Diyos kasi magbalik loob ang tao sa Kanya dito po sa Isaias 9:10. Sa 6 po ng Isaias 9:10. Kailangan magbalik loob na para pagalingin na ng Panginoong Yesus. Ito po sa Isaias 9:10. Isaias 9:10. Kailangan magbalik loob na po yung tao sa kanya bago pa ilapat yung pintuan sa kanya at isara yung pintuan sa kanya ng Panginoong Hesus ng Diyos. Ito po. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang iyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo maunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo mamamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga pakinig at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Ayun, gusto ng Diyos magbalik loob para pagalingin sa Kanya. Ganun po, basahin ko po sa inyo rito muli. Sa Isaias 6:9. At sinabi niya, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa bayang ito, iyong naririnig nga, ngunit hindi ninyo nauunawa. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi ninyo namamalas. Patabain mo ang puso ng bayang ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga pakinig at makaunawa ng kanilang puso at magbalik loob at magsigaling. Yun, pagagalingin ng Diyos kung magbabalik loob ang tao sa Kanya. Gaya rin po rito sa Mateo, sabi ng Panginoong Yesus, yung kailangan po magbalik loob na kasi pagka dinalaw na ng Diyos kasi yung tao, yung kanyang kasamaan, hindi na po siya maliligtas no, kundi siya makapagbalik loob sa Diyos. Ito po sabi ng
Panginoong Jesus sa ibang talata. Sa 13 po ni Mateo, ang kabanatay 14 hanggang 15. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraan hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraan hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tenga at makaunawa ng kailang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Ngayon, pagagalingin ng Diyos, pagka yung nagbalik loob sa Kanya yung tao. Kailangan magbalik loob na po Panginoong, sa Panginoong Diyos yung mga tao hanggat hindi pa nalalapat ng Diyos, hindi pa naisasara yung pintuan sa Kanya, yung sa taong makasalanan, hindi pa nakakapagbalik loob sa Diyos. Ganun po, kasi pagka hindi nakapagbalik loob sa Diyos, dinalaw yung kasamaan niya, hindi na po siya maliligtas nun. Kailangan po, hanggat may nangangaral po ng salita ng Diyos, magbalik loob na po yung tao sa Kanya. Ito pong sabi ng Panginoong Diyos din sa 12:5-6 ng Oseas. Sa makatwid bagay, ang Panginoon ang Diyos ng mga hukbo. Ang Panginoon ay Kanyang alaala. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos. Mag-ingat ka ng kaawaan at ng katulan at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Sa iyo, kailangan magbalik na yung tao sa Kanya, magbalik loob na. Bago pa man dalawin ang kanyang kasamaan, kasi pagka yung hindi nakapagbalik loob sa Diyos yung tao, pag dinalaw na yung kasamaan niya, hindi na po siya maliligtas nun. Ang dumadalaw po sa kasamaan ng tao ay ang Panginoong Yesus. Kaya hanggat merong nangangaral ng salita ng Diyos, dapat magbalik loob na siya sa mga sinugo ng Diyos. Ganun po yun. Kailangan magbalik loob na hanggat hindi pa sinasara ng pintuan ng Diyos sa kanya, sa tao. Kasi pagka yung dinalaw na po siya ng Diyos, bibigyan siya ng mga sakit ng Diyos, bibigyan siya ng mga sakit. Sa ikamamatay niya na po yun, hindi na niya siya maliligtas. Siya po yung dumadalaw sa kasamaan ng tao. Ang Panginoong Yesus yun, binibigyan niya ng sakit yung tao, karamdaman. Kaya hanggat merong nangangaral po ng salita ng Diyos, dapat magbalik loob na siya sa Panginoong Diyos. Ayun po. Ito po ang sabi ng Diyos. Sabi niya rito na dinadalaw niya ang kasamaan ng mga anak sa mga magulang. Ito po sa Exodo 1, kabanatay 1 hanggang 5. Sa Exodo po, 20, ang kabanatay 1 hanggang 5. At sinilta ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Sa bahay ng pagkaalipin, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Aking dinadalaw ang kantampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng nangapopot sa akin. Ayun po. Kasi yung mga sa Diyos-Diyosan po yun, hindi po yun sa Diyos na tunay. Mga nasa labas po yan ng pananampalataya, yung mga Mary Bulto po, hindi po yan sa Diyos na tunay. Ito, sabi rito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, ng kawangis man ng anumang nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Ayun, siya po yung dumadalaw ng kasamaan sa mga tao. Ito, sabi niya, na aking dinadalaw ang kantapalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 ay 4 na sali ng lahi
ng nangapopuot sa akin. Yun, hindi pa po sa tamang pananampalataya yun yung may mga ribulto, hindi po yun sa Diyos. Sabi nila, larawan daw yun ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Hindi po yung larawan ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Kasi nga, ang Panginoong Diyos, hindi yun po yung larawan niyang tao talaga yun. Bawal po sa Diyos yun. Yung mga ribultong yan, hindi po yan ang tamang pananampalataya. Bawal po yan sa Diyos. Yung mga larawan ng tao, bawal po yan sa Diyos. Kaya hindi po yan sa pananampalataya sa Diyos. Yung may mga ribulto. Kaya yung mga may ribulto, larawan ng tao, kala nila ang Panginoong Yesus yun, hindi po yun. Kasi po ang Panginoong Yesus, hindi po ganun ang itsura. Ang natural niyang itsura, ang kanyang mata ay parang apoy na mamumugnaw. Tapos yung kanyang paa, parang tansong binuli. Tapos yung kanyang buhok, puti. Yung kanyang damit, puti rin. Hindi po yun ang larawan ng Panginoong Yesus. Kaya yung mga masasama, may mga ribulto, pinagbabalik loob na ng Diyos sa kanya yan. Dahil pag dinalaw na yung kasamaan nila, hindi na po sila maliligtas pagka nilapat na ng Diyos yung kanyang katulad sa kanya. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Deuteronomio 4:15 hanggang 16. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo magpakasama at kayo gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan, nakawangis ng alinmang larawan ng kawig ng lalaki o babae. O yun o. Kawig ng lalaki at babae yung ginagawa ng mga Katoliko, bawal po sa Diyos yun. Yung mga may larawan ng lalaki. Larawan ng lalaki yung sinasamba nila. Hindi naman yun ang tunay na larawan ng Panginoong Yesus ng Panginoong Diyos. Mali po yun. Kaya yun, bawal po sa Diyos yun. Kaya habang may panahon pa na may nangangaral ng salita ng Diyos, hindi pa nalalapat yung pintuan sa kanila, hanggat hindi pa sila dinadalaw ng Panginoong Diyos, dapat magbalik loob ng tao sa Kanya. Bago pa man maisara ang pintuan sa Kanya ng Panginoong Yesus, gaya sabi sa Lucas 13. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Ezekiel. Pinagbabalik loob ng Diyos na yung mga makasalanan, yung wala pa sa Kanya. Dapat pagbalik loob na bago dalawin pa siya ng Panginoong Yesus. Kasi pagka dinalaw na yung kasamaan nyo ng Diyos, hindi na kayo maliligtas pag sinara na yung pintuan para sa inyo ng Panginoong Yesus. Ito po sa Ezekiel 14:6. Kaya't sabihin mo sa sambayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, magbalik loob kayo at kayo magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan. Iwalay ninyo ang inyong muka sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sapagkat bawat tao sa sambayan ni Israel o sa mga taga-ibang lupa na nanganahan sa Israel, namihiwalay ng kanyang sarili sa akin, na nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso, na naglalagay ng katsuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang muka, at paroroon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili. Akong Panginoong sasagot sa kanya at aking itititig ang aking mukha laban sa taong iyon at aking gagawin siyang katigilan na pinakatanda at pinakakawikaan at aking hiwalay siya sa gitna ng aking bayan at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayun, bawal sa kanya yan yung mga may ribulto at saka yung lahat ng gumagawa ng masama. Kaya habang hindi pa nalalapat ng Diyos yung pintuan, hindi pa siya nasasara ng pintuan ng Panginoong Yesus, dapat magbalik loob na siya. Kasi pag nasara na siya ng pintuan, dinalaw na yung kasamaan niya, kasalanan niya, hindi na po maliligtas yung
ganun tao. Kaya hanggat meron pong nangangaral ng salita ng Diyos, dapat pagbalik loob na po yung mga hindi pa nakakapagbalik loob sa Diyos. Ganun po. Ito, sabi niya rito, hanggat hindi pa nalalapat yung pintuan para sa kanya, dapat magbalik loob na sa kanya ang tao sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Yesus. Ito po sa Lucas 13, basahin ko po sa inyong muli. Sa Lucas 13, pagpilit kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Kung nakatindig na ang puno ng sambayan at mailapat na ang pinto, o yun po, hanggat hindi pa nalalapat yung pinto sa taong di pa nakapagbabalik loob sa Diyos, dapat magbalik loob na. Kasi pagka dinalaw na yung kasamaan niya, mabubuwal na siya, sabi ng banal na kasulatan. Kaya habang may nangangaral ng salita ng Diyos, huwag niya pong, sabi rito, huwag niyang tanggihan yung mga nagsasalita. Ito po sa Hebreo 12. Kaya habang merong nangangaral po ng salita ng Diyos, magbalik loob na po yung tao. Kasi pagka dinalaw na siya ng Diyos, binigyan niya na siya ng mga sakit, o hindi na po siya maliligtas. Kaya sabi ng Diyos dito, sa Hebreo 12:25, pagkaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanya sa ibabaw ng lupa, lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsiwalay doon sa nagbabalitang buhat sa langit. Ayun, no? Hindi na, kailangan wag tanggihan yung mga nangangaral ng salita ng Diyos para magbalik loob. Sabi po rito sa banal na kasulatan. Ito po, basahin ko po sa inyong muli. Sa Hebreo 12:25, pakaingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Ang tinig na iyon ay nagpayanig noon ng lupa. Datapwat ngayon, nangako siya na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati na ng langit. Ayun, kailangan wag pong tumanggi yung mga kasi para hanggat hindi pa nasasara yung pintuan sa kanya, dapat po magbalik loob na po yung tao. Ang Panginoong Yesus po ang dumadalaw po sa kasamaan ng tao. Kasi pag minsan dinadalaw niya ng bagyo, mga ganon, pinagigantihan niya yung mga tao. Pinarurusahan, ganon. Binibigyan niya ng sakit. Ganon po, hanggat hindi pa po na ilalapat ng Diyos yung pintuan sa kanya, dapat nagbabalik loob na po yung mga taong makasalanan sa Diyos para maligtas po siya. Kasi pag dinalaw na kayo ng Diyos sa inyong mga kasamaan, hindi na po kayo maliligtas. Ganun po yun. Ito po sa Jeremias, pag dinalaw na yung kasamaan ng tao, hindi na maliligtas yung tao. Dito po sa Jeremias. Kasi yung pag may nangangaral po ng salita ng Diyos, yung kamay niya nakaunat po yun. Nakaunat yung kamay niya. Tumatawag siya ng mga magbabalik loob sa kanya. Dalawa po kasi ibig sabihin ng kamay ng Diyos na nakaunat. Isang sa ikabubuti at saka ikasasama. Ganun po yun. Nakaunat yung kanyang kamay pag merong nangangaral ng salita ng Diyos. Ito po sa Jeremias. Basahin ko po sa inyo rito sa Jeremias 6:15. Kasi pag dinalaw na yung kasamaan niya, hindi na siya maliligtas noon pagka hindi pa siya nakapagbalik loob sa Diyos. Ito po sa Jeremias 6:15. Nangahiya ba sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya sa anuman o sila man ay nangamula. Kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyaong nangambubuwal.
Sa panahon ng aking dadalawin sila, mga bubulagta sila, sabi ng Panginoon. O yun, o. Pag dinalaw na ng Diyos, mabubulagta na yung mga taong hindi pa nakapagbabalik loob sa Kanya. Kaya habang hindi pa nalalapat ng Diyos ang pintuan, katulan sa mga hindi pa nakapagbabalik loob sa Kanya, dapat magbalik loob na sa Kanya. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Pagka dinalaw na ng Diyos yung tao sa kasamaan, hindi na po yun maliligtas pagka hindi po siya nakapagbalik loob sa Diyos. Ito po sa Jeremias 6:15. Nangahiya baga sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam. O yun, yung kasuklam-suklam na yun, yung po yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto ng mga tao, ganun po. Yung ginawa naman ni Moises, ni Solomon, hindi po nila, yung mga kirubin, hindi naman nila yung sinasamba eh. Yung ginawa nyo naman, sinasamba nyo eh. Yung mga ribultong may krus, larawan ng Panginoong Yesus, hindi naman ng Panginoong Yesus yun. Larawan ng tao yun, hindi po yung ganun ang larawan ng Panginoong Yesus. Yung kasuklam-suklam po, yung mga ribulto, mga bawal po sa Diyos yun. Yung ginagawa nilang yun. Sabi nilang ganon, masama ba yung ginawa ni Moises na ahas, yung ganon. Tapos yung ginawa ni Solomon, mga anghel, nilagay sa templo, hindi naman po nila sinasamba yun eh. Yung larawan ng krus na may tao, hindi naman Panginoong Yesus yun. Sinasamba niya, kasukulam-sukulam sa Diyos yun. Bawal po sa Diyos yun, hindi po yun sa tunay na ng pananampalataya sa Diyos. Kaya yung mga gumagawa ng ganun, saka yung mga gumagawa pa ng masama, dapat magbalik loob na sa Diyos hanggat hindi pa po nalalapat ng Diyos yung pintuan sa kanila. Kasi pag naisara ng Diyos yung pintuan sa inyo, nailapat na, dinalaw kayo, hindi na po kayo maliligtas. Ganun po yun. Ito, basahin ko po sa inyo muli rito sa inyo. Sa 6:15, nangahiya ba sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya sa anuman o sila man ay nangamula. Kaya't sila ay mga bubuwal sa gitna niyong nangabubuwal. Sa panahon ng aking dadalawin sila, mga bubulagta sila. Sabi ng Panginoon, yun, pag dinalaw ng Diyos yung mga naglapat na ang katulan ng Diyos sa inyo, maaring magkasakit kayo o mabulagta na, ganun, mamatay na, sapagkat hindi kayo nakapagbalik loob, hindi po kayo maliligtas doon. Kaya hanggat nakakaunat yung kamay ng Panginoong Diyos, nangangaral ng salita niya, dapat magbalik loob na kayo sa Diyos. Ganun po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo rito muli sa dinadalaw niya yung kasamaan ng tao pagka hindi siya nagbabalik loob sa Diyos, dinadalaw niya minsan ng bagyo o kaya individual na pagdalaw o kaya marami, minsan dinadalaw ng bagyo, ganun. Dito po sa Amos 3:16. Ito, pagka yung dinalaw na yung iba, minsan bagyong dinadalaw ng Panginoon, mga Ito po sa Amos 13:15. Ang kabanat 13:15. Digin ninyo at patotohanan niyo laban sa sambayan ni Jacob, sabi ng Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sa araw na aking dadalawin ang mga pagsalangsang ng Israel sa kanya, at aking dadalawin din ang mga dambana ng Betel, at ang mga sungay ng dambana ay mahihiwalay at malalaglag sa lupa, at aking sisirain ang bahay na pangtag-ginaw na kasabay ng bahay na pagtag-init, at ang mga bahay garing ay mga wawala, at mga malaking bahay ay mawawasak, sabi ng Panginoon. Yun, minsan dadalawin na yung ng bagyo, kaya yung ibang bahay nawawasak. Ganun po yun. Kaya yung mga kasamaan, dinadalaw po ng Diyos yun. Ito po sa may 89:31 ng mga awit. Pagka hindi sumusunod ang tao sa Diyos,
dinadalaw niya na yung kasamaan. Ito po sa mga awit 89:31. Kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagaya aking dadalawin ng pamalo ang kanilang pagsalangsang at ng mga ampas ang kanilang kasamaan. Yun, binibigyan ng Diyos ng sakit. Yun, minsan, pag malala na yung kasalanan, namumunga na ng kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Yun. Pagka yung may nangangaral pa ng salita ng Diyos, dapat magbalik loob na. Kasi nga, sa una, yung di pa malala kasalanan mo, bibigyan ka muna ng Diyos ng mga sakit nun. Pag malala na kasamaan, yun, mabubulagta na. Pag marami ng kasalanan, namumunga na ng kamatayan, sabi ng Diyos. Kaya kailangan, hanggat hindi pa nalalapat ng Diyos yung kanyang pintuan sa Kanya, magbalik loob na sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Ito pa po sa Jeremias 8:12. 8:12 ni Jeremias. Pinakikita ko po sa inyo yung mga ginagawang pagdalaw ng Diyos sa mga hindi pa nakapagbabalik loob sa Kanya. Ayun po yung pinakikita ko sa inyo. Ito po sa Jeremias 8:12. Jeremias 8, ang kabanatay 12-13. Nangahiya ba sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya. O yun o, yung mga kasuklam-suklam, yun po yung mga ribulto, yung mga larawan ng tao. Yun po yung sinasabi rito ng Panginoon. O yun o. Mga ribulto po yun, yung mga larawan ng tao. Yung ginawa naman ni Moises at saka ni Solomon, hindi po yun sinasamba nila. Yung ginawa nyo naman si Mama Mary nyo, Santo Niño nyo, sinasamba nyo Bawal po yun sa Diyos. Kasuklam-suklam po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo muli. Sa Jeremias 8:12. Nangahiya ba sila nang sila'y gumawa ng kasuklam-suklam? Hindi sila nangahiya sa anuman. Ninangamulaman sila. Kaya't sila'y mga bubuwal sa gitna niyong nangabubuwal. Sa panahon ng pagdalaw sa kanila, ay mahagis sila, sabi ng Panginoon. O yun, mahagis, mabubuwal, sabi ng Panginoon Diyos. Aking lubos na lilipulin sila, sabi ng Panginoon. Hindi magkakaroon ng ubas sa puno ng ubas o ng higos man sa mga puno ng higos. At ang mga dahon ay malalanta at ang mga bagay na aking ibinigay sa kanila ay mapapawi sa kanila. O yun, mapapawi lahat yung binigay ng Diyos sa inyo. Pagka dinalaw kayo ng Diyos ng mga bagyo, lahat yan, mawawash out yan. Gaya nangyari sa mga ibang bansa, dinalaw ng bagyo. Na-wash out lahat yung kanilang mga bahay doon, mga ari-ari nila, mga kotse. Kaya yung mga ribulto, hindi po yan sa Diyos. Basta yung gumagawa ng masama, dapat pagbalik na sa Diyos, hanggat hindi pa nakalapat yung pinto sa kanila, hindi pa sila na isasara. Sabi nga ng Diyos, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot Sabi nga yun Ganun, hanggat hindi pa nailalapat ng Diyos yung pintuan sa inyo, yung katulan sa inyo, dapat magbalik loob na. Kasi pagka dinalaw kayo ng Diyos, parurusahan kayo. Pagka yung una pa lang, parurusahan pa lang ng Diyos yun. Pero pag malala na, ang kasalanan, kamatayan na po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo sa 12. Una muna, pinarurusahan muna ng Diyos Tapos, pag malala na, kamatayan na ang resulta nun pag hindi pa siya nagbalik sa Diyos, nagbalik loob. Ganun po. Kaya kailangan, hanggat hindi pa nilalapat ng Diyos yung pintuan sa inyo, magbalik loob na po kayo sa Diyos. Una muna, parurusahan muna ng Diyos, bibigyan ng papaluin, bibigyan ng mga sakit. Ito po sa Hebreo 12:5. Pagka dinadalaw na po niya yung mga tao na inaari niyang anak. Pagka matigas ang ulo, saka nangabubuwal na. Ito po sa 12,
5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglulpaypay man, kung ikaw ay pinagwiwikaan niya sapagkat pinurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at tinahampas ang bawat tinatanggap na anak. O yan o. Pinarusahan mo na ng Diyos yung kanyang inaanong anak. Pero pag malala na, ano na yon, nabubuwal na sila. Yung pong sabi ng banal na kasulatan. Kaya habang hindi pa nailalapat ng Diyos yung kanyang pintuan, yung kanyang kahatulan sa tao, dapat magbalik loob na. Kasi yung kamay niya nakaunat yung kamay niya sa sabi ng banal na kasulatan Kaya yung may nangangaral sa listahan ng Diyos, nakaunat yung kamay niya. Dapat huwag tayong tumanggi, sabi sa banal na kasulatan. Huwag tayong tumanggi sa mga nagsasalita. Ito, basahin ko rin sa inyo rito sa 14:26 ng Isayas. 14:26 ng Isayas. Kasi yung kamay niya, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, dalawa po ibig sabihin ng nakaunat ang kamay ng Diyos Yung may nangangaral ng salita ng Diyos para ikabubuti natin, makapagbalik loob tayo sa Diyos. Isa naman nakaunat para ibuwal niya, iparusahan, ganun po. Ito po sa 14 ng Isayas, 14:26. Ito ang panukala ng aking ipinukala sa buong lupa. At ito ang kamay na umunat sa lahat ng mga bansa sapagkat pinukala ng Panginoon ng mga hukbo. At sinong wawala ng kabuluhan? At ang kanyang kamay ay nakaunat. Sinong mag-uurong? O yun, hanggat may nangangaral ng salita ng Diyos, nakaunat po yung kamay ng Panginoong Yesus nun. Yan, siya po yung dumadalaw ng kasamaan. Nakaunat ang kamay ng Panginoon. Ito, nakaunat yung kamay niya sa ikabubuti at saka ikasasama. Yung ikabubuti, yung pinagbabalik loob tayo ng Diyos sa Kanya. Yun po yung ikabubuti. Yung ikasasama, yung binigyan ka na ng sakit o binuwal ka na ng Diyos. Ayun po. Ito po. Kaya hanggat hindi pa nalalapat ng Diyos yung kanyang pintuan, dapat pumasok na tayo sa Kanya, magbalik loob. Ang pagbalik loob po sa Diyos, yung susunod po tayo sa utos niya lahat, yung wala pong pagsuway. Ganun po. Ganun po, God bless po. Ganun po yung pagbalik loob sa Diyos. Ito po sa Isayas 31:3. Ang mga Ehipsyo nga ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang kabayo ay laman at hindi diwa, sapagkat iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay. Pagka iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod. At gayon din siyang tinutulungan ay mabubuwal. At silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. O yun Pag iniunat ng Diyos, yun, yung iba nabubuwal, yung iba naman ikaliligtas, ikabubuti, sabi ng banal na kasulatan. Babasahin ko po sa inyong muli. Ang mga Ehipsyo nga ay mga tao at hindi Diyos. At ang kanilang mga kabayo ay laman at hindi diwa. At pag iniunat ng Panginoon ang kanyang kamay, siyang tumutulong ay matitisod. At gayon din siyang tinutulungan ay mabubuwal. At silang lahat ay mga lilipol na magkakasama. Ayun, sa iyong malilipol sila magkakasama. Ganun po yung Diyos. Pagka yung di pa nagbalik loob sa Kanya, ayun. Kasi yung kamay ng Diyos, nakaunat pa sa isang ikabubuti, sa isa naman ikasasama. Ito po sa Esdra 8:22. Pinakikita ko po sa inyo yung kamay ng Diyos pag nakaunat, isang sa ikasasama yon at saka isang ikabubuti. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Esdra 8, kabanatay 22. Sapagkat ako'y
na iyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga bayo, upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan, sapagkat aming sinilta sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumakanilang lahat na umahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at pag-iinit laban sa Kanyang lahat na nagpapabaya sa Kanya. O yun o, ang Kanyang pag-iinit, yung kamay ng Diyos pag nakaunat, isa sa ikabubuti, saka isa ikasasama. Ayun po ang ibig sabihin nun. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Ang kamay ng Diyos ay sumakanilang lahat ng mahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at pag-iinit laban sa Kanyang lahat na nagpapabaya sa Kanya. Ayun, yung mga pag-iinit ng Diyos. O, hanggat hindi pa nalalapat ng Diyos yung Kanyang pintuan sa inyo, dapat magbalik loob na kayo sa Diyos. Ang dumadalaw sa kasamaan ng tao, ang Panginoong Yesus, siya po yung Diyos na dumadalaw sa kasamaan ng tao. Hindi po yung Ama. Siya po yung Diyos na dumadalaw sa kasamaan ng tao. Ito po sa Ayun, siya po yung dumadalaw sa kasamaan. Pag nilapat na ng Diyos yung katulad sa inyo, hindi kayo nakapagbalik loob. Una muna, bibigyan kayo ng mga sakit, ganun. O tapos pagka malala na yung kasalanan, kamatayan na po yung ganun. Ito po sa Apokalipsis 18, tapos 21 hanggang 23. Yung Panginoong Yesus po yung dumadalaw sa katapalasanan ng mga tao sa mga kasamaan. Ito po basahin ko po sa inyo sa Apokalipsis 2:18, 21 hanggang 23. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gayang ningas ng apoy. O yun o, sinasabi ng anak ng Diyos, yung kanyang mata gayang ng ningas ng apoy. Tapos ginawa nyo ribulto na hindi naman nakakakita. Bawal po sa Diyos yun. Ito, basahin ko po sa inyong muli. Kita nyo nga yung mata ng Panginoong Yesus, gaya ng apoy na nagniningas. Tapos yung ginawa nyong ribulto, nakaganon. Hindi naman nakakakita. Yung kanyang mata, gaya ng apoy. Tapos sabihin nyo, yun yung Panginoong Yesus. Hindi yun yung Panginoong Yesus. Larawan po yun ng tao, bawal po yun sa Diyos. Sabi sa Deuteronomio 4:15. O yun po, 14:15, doon bawal po yun sa Diyos. Yung mga larawan ng tao po yun. Ang mata ng Panginoong Yesus gaya ng apoy ginawa nyo. Matang hindi nakakakita, sinasamba nyo. Bawal po sa Diyos yun. O basahin ko po sa inyo muli. Tapos papatuloy ko po rito sa 21 hanggang 23. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira isulat mo, ang bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos. O yun sinasabi ng anak ng Diyos. Sabihin, Panginoong Yesus po itong nagsasalita rito. Na may mga matang gaya ng ningas ng apoy. At ang kanyang paa ay gaya ng tansong binuli. O kita nyo nga yung paa ng Panginoong Yesus. Gaya ng tanso, binuli. Ginawa nyo kahoy bato. O kaya yung paa niya ang kanyang paa ay gaya ng tansong binuli. O gaya, kita nyo nga yung paa ng Panginoong Yesus, gaya ng tanso, parang ginto. Ginawa nyo kahoy at bato. O patuloy ko po uli. Patuloy ko po. At bibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. At siya ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid. Narito, aking siyang iraratay sa higaan at ang mga nakiapit sa kanya sa malaking kapigatian. O yun, binibigyan niya ng sakit. Maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. O yun, papatayin na ng Panginoong Yesus. Pagka yung hindi pa nakapagbalik loob sa kanya pag sumobra na sa kasalanan. Basahin ko po sa inyong muli. Binibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikipid. Narito akin siyang iraratay sa higaan at ang mga nakiapit sa kanya. Sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanilang mga gawa.
At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat tao, bawat isa sa inyo, ng ayon sa inyong mga gawa. O yun o, siya po yung dumadalaw ng kasamaan. Pinapatay na ng Panginoong Yesus pagka hindi pa rin nagsisi, ganun. Una muna, binibigyan ng Panginoong Yesus ng mga sakit, pinipigati muna siya, ayun no, sabi dito sa banal na kasulatan, ayun, sa malaking kapigatian, sabihin, binibigyan pa yan ng mga karamdaman sakit hanggat hindi pa ano. Pero pag malala na, kamatayan na po yung inahatol ng Panginoong Yesus doon, sabi rito, di ba sabi, ayun po, at papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na kuyaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Ayun o. Bibigyan niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya hanggat merong nangangaral ng salita ng Diyos, dapat magbalik loob na yung tao sa kanya. Hanggat nakaunat yung kamay niya. Kasi yung pag may nangangaral ng salita ng Diyos, yung kamay niya nakaunat. Ito po sa Kawikaan 20. Pag may nangangaral ng salita ng Diyos, tapos narinig mo yung kanyang tinig, sabi, huwag mong tanggihan. Kasi nga, nakaunat yung kamay ng Diyos para dinggin mo. Kasi yung kamay ng Diyos nakaunat, isa sa ikabubuti, saka isang kasasama. Ito po, basahin ko po sa inyo rito sa Kawikaan 1:20. Patuloy. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalabas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako. Siya'y humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan. Sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Aking kamay, walang nakinig. O yun walang nakinig sabi. Kasi nga, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, nakaunat yung kamay niya yun. Kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manungiya pagka inyong takot ay dumarating. Pagka inyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi ako masusumpungan. O yun Hindi na masusumpungan ng tao ang Diyos pagka ilang beses na siyang sinasaway, pinarusahan, tapos nailapat na yung katulan sa kanya, naisara na yung pintuan sa kanya, hindi na siya makakapasok sa Diyos. Kaya hanggat may nangangaral ng salita ng Diyos, nakaunat yung kamay niya, dapat magbalik loob na po yung mga hindi pa po nakapagbabalik loob sa Diyos. Ang pagbabalik loob po sa Diyos, yung hindi na po tayo gagawa ng kasamaan na sadya, o susundin na po natin yung kanyang utos. Ito po, patuloy ko po, sapagkat kanilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan, sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ang sisira sa kanila. O yun Pagka hindi pa nila dininig yung mga tinig ng mga ngaral ng Diyos, hindi sila nakapagbalik loob o tatawag sila sa Diyos. Hindi na sila didinggin. Basahin ko po sa inyong muli. Dito sa Kawikaan 1:20. Patuloy 24 hanggang 32. Ito po. Karunungan ay humihiyaw na malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako. Siya ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan ng mga pintuang bayan. Sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang mga salita. Sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. O yun, tumatawag ang Diyos pagka yung
Pinangangaral ng kanyang mga salita, ng kanyang mga utos. Aking inuunat ang kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo. At hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa karawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hanapin nila akong masikap, ngunit hindi ako masusumpungan, sapagkat kinilang pinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw sila ng aking payo, kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Kaya't sila ay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog ng kanilang sariling kagagawan sapagkat papatayin sila ng pagtalikod ng musmos at ang pagkawalang balisa ng mga mangmang ang sisira sa kanila. Yun. Pagka hindi mo pa dininig ang mga mangaral ng Diyos, yung kanyang tinig, sabi rito, pag nailapat na yung pinto, hindi mo na siya masusumpungan, sabi ng banal na kasulatan. Ganun po. Ikinukubli na po ng Diyos yung kanyang pakinig sa tao pagka hindi pa siya nakapagbalik loob sa kanya. Kaya pag may sakit na yung tao, hindi ka nadidinggin ng Diyos. Pagka may sakit ka na, kasi nga, hindi mo dinig yung mga kanyang tinig. Kasi pag may nangangaral ng salita ng Diyos, siya po yung nagsusugo ng kanyang mga propeta, dapat magbalik loob na siya. Kaya sabi nga, huwag kayong tumanggi sa nagsasalita sa lupa, di ba? Sabi sa banal na kasulatan sa Hebreo. Ito po, hindi kinukubli na ng Diyos yung kanyang mukha at saka yung pakinig pagka yung hindi ka pa nakapagbalik loob sa Diyos, yung tinawag ka na, ganoon, kinukubli niya na. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Isaiah 59:2. Kundi pinaghiwalay na inyong kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siya nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. O yun, no? Kinukubli na ng Diyos yung kanyang mukha at saka yung hindi na dinidinig ng Diyos. Yung mga panalangin ng ayaw po magbalik loob sa Diyos, ganun. Kaya tatawa na lang siya pagka yung takot ay dumarating sa kanila. Basahin ko po sa inyong muli. Pagka hindi pa nakipagbalik loob ang Diyos sa kanya, tapos dinalaw na siya, o manunuya na yung Diyos, kinukubli na ng Diyos yung kanyang mukha, saka hindi na siya dinirinig. Ito po. Sa Isaiah 59:2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siya nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Yun, hindi na dinidinig ng Diyos yun. Yung pag sinara na yung pintuan sa inyo, naglapat na ng Diyos ng katulan sa inyo, sinara na sa inyo yung pintuan ng Diyos, hindi na po kayo didinggin ng Diyos. Ayun po ang sabi ng banal na kasulatan. Ito, meron pa po ritong sinasabi sa isang tinatakpan niya na yung kanyang pakinig ng alapaap. Sabi rito sa Panaghoy. Ito po sa Panaghoy 3:44. Tinatakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na napat hindi makadaan ang anumang panalangin. Yun, hindi na dinidinig ng Diyos yung tinig ng tao, yung panalangin niya pag hindi pa siya nakapagbalik loob sa Diyos. Pag nailapat na ng Diyos yung kanyang katulan sa kanya, pag dinalaw na siya ng Diyos, mabubulagta na siya. Sabi nga, pag marami ng kasalanan o nanganganak ng kasalanan, ito po ang huling verse na babasahin ko sa inyo. Pagka hindi pa nakapagbalik loob ang Diyos, ang tao sa Diyos, o yun, namumunga na po yun ng kamatayan, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Santiago 1:12 hanggang 15. Napalad ang tao nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Pagka ang Diyos ay hindi
sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya matutukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang kita at nahihikayat. Kung magkagayon, ang kahalayan, kung maipagli ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Ayun o, pag malaki na ang kasalanan, namumunga na ng kamatayan, hindi na siya makapagbabalik loob sa Diyos po nun. God bless po, sana po, naintindihan nyo na kailangan hanggat may nangangaral po ng salita ng Diyos, yung kamay ng Diyos nakaunat. Huwag po tayong tumanggi sa nagsasalita, sabi po sa Hebreo. Kailangan po magbalik loob na po yung tao sa Diyos hanggat hindi pa po nailalapat yung pintuan sa Kanya, hindi pa po naisasara yung pintuan ng Diyos sa Kanya. God bless po, sana po naunawaan nyo, pag may nangangaral ng salita ng Diyos, dapat po magbalik loob na po sa Kanya. God bless po, I love you po, pangalan po ng ating Panginoong Yesus. God bless.